community, yung prayers and the gifts of the Lord, lahat binibigay sa atin. And it's so nice kasi we value what God is giving us and we transfer it to the children, yung future generation. Kasi sila na yun eh. Dadating ang panahon, mawawala tayo, magiging alikabok na rin tayo lahat. But the Word of God will live on. Kasi it has to live on. Kasi yun yung bigay sa atin ni Lord. Pinrami siya sa atin, bibigyan ko kayo, I will equip you. So, gawin nyo lang yung word na sinasabi ko. And in the future, we will be together in heaven. So, yun yung maganda. As promised. As promised. So, kaya tuwan-tuwa ako, sabi ko, kasi as I've said, don't have kids, pero nakikita ko sa mga magulang, sabi ko, nakakatuwa sila kasi parang lahat ng mga nila binibigay nila sa mga anak para sa future, yung ikagaganda ng buhay nila. So, kami kasi what we have, yung mga pamangkin namin, yung mga that's what we do also. So, hindi ka bibigyan ni Lord ng kulang. Amen. Buo pa rin eh, puno pa rin. He fills up everything. 100 pa rin. Oo, 100. 101, 110%. For us. Ang galing. Ang galing dito. Pero ang gusto ko lang sabihin na wala siguro sa isa sa mga namin dito na hindi na nawalan ng mahal sa buhay. Wala na isa sa amin dito na hindi na pumarap sa na mayroong mabigat na problema na dumating sa amin. Pero alam niyo, dahil nga nandito kami sa community, we are encouraged by this community. Ano ba pangalan ng community nyo? Ito ang Couples for Christ. Foundation for Family Life. Foundation for Family and Life. And ang namin nasa Singles for Family and Life. So, ito for lahat ng mga aming mga coordinators, our leaders, nandito. And we have been here, galing din kasi kami nag-serve dati sa couples lang. Sa mag-asawa. Sa mag-asawa. Pero nung nag-move on at na-assign kami dito, nag-ibang aming pananaw ulit. Bumata kami. Sana nga naging single ulit kami lang. At kasama na rin yung dad. But ayun sinasabi ko lang dahil nga binigyan kami ng Diyos ng aming mga talents, mga skills, nagagamit din namin ito sa pagtulong sa mga kami, mga brothers and sisters. Lalo na yung mga nangangailangan. At ako, nasa ko rin na akala ko nga ako ay para lang doon sa mga yung pala dito sa community. Para sa trabaho sekular lang. Lahat pala matutulungan ko palalo na sila dito. Hallelujah. Oh, sister. Malaki ang naitulong ng community natin sa aming pamilya. Yun nga, nasabi nga, kahit na mission volunteer at full-time worker yung aking mga anak. Paano di ba? Yung anak mo isa, si Iya? Si Ayana. Ayana. Kailangan niyang magtapos, tapos pinili niya yung full-time work, di ba? Ano yung naramdaman ng isang magulang na? Di ba, well, in all practicality, di ba? Siyempre, parang, what? Parang ganyan. Siyempre, natural na reaction namin. Modesty aside, she graduated cum laude. Naku, ganda korporasyon sana mapupunta. Sa Fine Arts. Fine Arts, sa UST. So, ang ini-envision ko sa kanya is she will land on a good job, sana maganda, may opportunity sana sa Singapore. But, yung tawag ng Panginoon, hindi niya talaga mahindian. Sabi niya na kinusap siya, pero baka may bigyan ng konting insight. Siyempre, may drama yan. May nusap siya, parang, hindi! Nag-work naman siya sa secular job, pero, yun. Ano niya sinabi? Una parang nagpaparamdam, nagpapahiwati. Nagtrabaho muna talaga. Nagtrabaho muna siya. Nag-try ka muna sandali ng pera. Okay. Pero alam ko naman na, kasi, sa YFL kasi siya nagsiserve yung Youth for Family and Life. Naging chapter servant siya noon. At nakikita ko yung passion niya in serving the youth. So doon nag-umpisa. Tapos nung nagsabi siya na alam naman namin, sa community alam naman natin kung paano yung magiging full-time. Pag sinabing mag-full-time ka, so you will leave your secular work. Tapos, syempre, yung budget mo talaga. Sabihin na natin, yung salary talaga. Abono ka pa. Minsan ko na, diba? Okay. So, yun. And 3 of my kids then were
go to school. O siya nakatatlo. So siya na sana yung makakatulong ko and everything, yung gano'n. Parang naging practical lang ako. Nag-iisip ka ba? Pambira. Ito ang At first, bakit? Sabi ko, bakit ka mag-full time? Ayan na. Oh. Yun na yun. Ano sabi? Magtutulong. Gusto kong mag-full time missionary work. What? Parang sa akin naman, bakit ka mag-full time? Kasi Reaction. bakit ka mag-full time? Parang gano'n. Eh, you can serve the Lord naman kahit magtatrabaho ka. Magtatrabaho ka. Tapos kung ito nga, mataas ang sahod mo, makakatulong ka sa community. And then, yung gano'n, pwede ka naman dito magtrabaho, anak, kasi may mga opportunity. Convincing. Sige. Pero the Lord has its way talaga. Has His way na hindi talaga mahindian ng anak ko. So yun. In short, pinayagan namin yung Ay, ang tagal din pinag-usapan siguro yan. Medyo matagal kasi. Paano yan? We've been praying about it. Sabi ko, Lord, kung ano po yung kaloob mo. Eventually, sinurrender na rin namin sa Kanya. Kasi, one time meron po, yung sa SFL natin noon sa, I think, Davao or sa Albay. Parang nakita ko kasi siya yung mismong nag-direct nung buong yung conference. Yung conference. Tapos doon ko nakita na sabi ko, Lord, ang damot-damot ko, bakit ayaw kong ibigay sa iyo? Eh ito, nagagamit mo siya mightily for your work. Parang doon ako, sabi ko, Lord, talagang I ask for forgiveness. Sabi ko, Lord, iyo na tong anak ko. Use her mightily sa mission o sa mission work. Kayo, ikaw na ang bahala sa amin. And the Lord, true enough, hindi niya kami pinabayaan. Nag-cling lang ako sa promise niya na I will never leave you nor forsake you. Basta magtiwala ka lang. Yun, kaya yung dalawang anak ko, sinurrender ko na sa Panginoon. Bahala ka na, Panginoon ko. Anong gagawin mo sa kanila, saan mo sila dadalhin. Basta dalangin ko lang na lagi mo silang gagabayan, protektahan, kasi kung saan-saan sila nag-mission. Bisa sa liblib ng mga lugar niya. Yes, so, yun lang. Bahala na ang Panginoon. I entrust their lives to the Lord. Mahirap gawin yun, lalong-lalong sa ating mga ako siguro, ba't? Sabi nga, ay, oo nga, pero babae pa. Ang magaganda, ang ganda sa, di ba? Karating naman yung parang, alam mo naman, ang Panginoon, ano yan. Oo, divide lang yan, para pagdating ng panahon, mas handa sila. And good morning kay Ricardo C. Oy, Brother Rick, good morning kay June San Pedro, is also watching. Si Precious Roque, hello! Good morning. Si Vivian Rivera is also there watching. Ayan, at sa lahat ng mga nakalaban pa. Kasi kung minsan hindi po lumilitaw dito yung paglalaban. Minsan pagkas ng program, makikita natin lahat. Keep on logging in. At alam namin, tulad ng discussion, di ba? Ang saya-saya. So, ganun po kayo at mga 3 oras pa siguro tayo. Okay, ito, grabe ka lang. Lang pa lang yung sinabi mo na lahat eh. Parang nagalit. More ako calling yan eh, calling. Yan. Kailing ko na lang sa sinabi ni Ian. Dalawa lang yung pag-usapan namin dito, calling. Is our choice or choice ng Panginoon. So, yung kung isipin natin, choice natin, marami tayong pupuntahan, maraming community, marami dito, yan. Si Lord, ang pag sinunod natin yung kanya, yung gusto niya mangyari sa atin, siguro dinala tayo dito, choice of the Lord. Kaya nandito tayo sa community, pinagsama-sama tayo. Nanggaling tayo sa iba-ibang larangan, sa mga iba-ibang area. So, pinagsama-sama tayo dito para mag-serve ito tayo. Kaya yung mga calling sa ating mga anak, hindi nila sinunod yung inukso namin, kundi sinunod nila ang calling ng Panginoon. Sa lahat ng pagsuway, yun ang maganda. It's more about perseverance na namin. Amen. Para makontinue natin ang mission natin. Yun ang po. Amen. Ay, yung si Pinsan, si Deo Campo. Ano to dating seminarista. Mag-dictation siya magpare, mukhang itinuloy ng mga anak. Parang doon napunta yung dugo service sa Panginoon. Ang galing. And alam mo, gusto nating papurihan yung mga magulang na ganyan. Kahit marami kasi akong na-interview sa atin sa community natin na talagang yung nanay nila, iniiyakan nila
para makapag full time. Minsan kasi masagana na yung buhay nila, parang ang kailangan lang nila manahin yung negosyo na yun para tumakbo na mas maayos yung buhay. May mga ganun sitwasyon, di ba? Pero pinipili talaga nila. Kaya nga kung minsan, interviewin din natin yung mga bata niya. Bakit nga ba? Parang yung mga pare, pagka nakakapag-interview ako, ba't ka nagpare? Alam mo, hindi sila, wala makasagot sa akin ng diretso na, bakit nga ba? Bihirang-bihira yung sagot na, hindi kasi may ganitong insidente. Usually, most of the time, sinasabi nila, hindi rin nila alam. Pero rin nga, yung calling, mas dumating na lang, yung passion, gusto ano na lang sa kanilang balik sa kanilang puso, at siguro sa isipan nila, tumugon. Parang ganyan, ba? Kasi yung hirap nun, hindi naman tumatanggap na hindi graduate yung mga full-time workers, di ba? Kailangan graduate ka na at least 4 years course, di ba? Parang gano'n ang... Kasi nga magtuturo ka di ba? Kung may tuturo mo, kung di ka rin naturuan. So, kailangan mo magturo. And... Kaya the best na kinukuha ni Lord. Oo nga, Kaya masabi niya, unahin mo ako sa lahat. Bago kung sino man. And surrendering your children para dun sa kanilang passion na maglingkod. Wow. Isang bagsak yun. Brother Jimmy, gusto kong sugatan si Brother Jimmy kasi parang medyo naging emotional siya kanina. Experience about the Lord na talaga nakita mong nandiyan siya. Yung trials na naaalala mo, pwede mong i-share kung may naaalala ka. Na talagang kumpirmado. Siya yung gumawa ng paraan kaya lumusot yung problema na yun. Natugunan yung problem. Na ganun ba? Mali ba kay Sister Chani? Kasi alam mo. Masabi sa isa. Talaga naging emotional ako talaga kasi yung despite na maayos naman ang hanap buhay namin, pero ang dami pa rin trials. Kasi siguro hindi pa iwasan yung ganyan kasi siyempre pagka-trial. Buhay tayo. Kaya hindi fully na-serve kay Lord na talagang yung talagang buong-buo. Siguro bibigyan ka talaga ng trials. Kasi minsan nalilis ka masyado kang nagiging focus sa negosyo mo. Kasi nakakalimut. Minsan tatabigin ka rin sabi ni Lord, binibigay ka sa'yo lahat. Pero bakit di naka-break? Masyado kang nagpo-focus sa hanap buhay mo. Hindi ko i-intindi na talaga. Bigyan mo naman akong best. Doon ka parang nagigilty ngayon. Oo, nagigilty ako. Parang puro ng negosyo. Minsan, yung service ko parang pag napagod na ako sa tindahan. Wala na. Nadidrain ako parang sa pahinga na paghapon, ganyan, pag-rapon. Samantala may mga service tayo. Pero although, kahit na gano'n nga, pero pilit ko pa rin sinisingit. Kasi mas kailangan ko siya. Amen. Yun ang sa pamilya ko. Kasi minsan, sa mga anak gaya na nangyayari sa mundo, masyadong masilimutong ngayon yung edad ng mga bata Kaya kailangan siguro mapupusok, gabay ng Panginoon na kailangan ng pamilya. Kasi kung tayo lang, hindi natin kakayanin. Amen. Totoo yan. Kasi isang magulang, minsan hindi mo kaya bantayan lahat ng galaw ng mga bata. Pero sa tulong ng Panginoon, siya ang gagabay. Oo. Kahit naman hindi namin sila nakikita. Pero pinipilit pa rin namin mag-asama. Hallelujah. Ang community talagang dito kami nagiging matibay. Mas gusto ko laging meron ganitong gathering. Amen. Kasi kami kami na araw tayo mag-programa. kasi importante. Oo. Ng Panginoon. Kailangan natin yan. Pero alam mo, ang grasya, siguro, ako, parang ang grasya sa'yo, maganda kasi at least, despite in spite of those mga material things, nagsisingkin pa rin sa'yo na parang, di ba? Kung titignan mo, biyaya na to Pakiram ko pa sa iba, di ba? Okay na to Pero may guilty feelings na mag-serve pa rin at nakikita mo yung kulang na kailangan magdagdag. And ako tingin ko, grasya mula sa Diyos. Hindi naman yung basta papasok sa ulo mo kung ikaw lang. Dahil gusto mo, pera na lang, okay na di ba? Tayo mga tao. Solve na tayo doon. Pero yung ganyang attitude o yung ganyang pakiramdam, napakaganda niya kapatid. Siguro kailangan lang pag-usapan at tumugon pa ng mas, di ba? Hallelujah! Okay, kayo meron dito sa kabila. Kasi sabi ko nga, isa sa mga benepisyo kahit paano, kung nagkakaroon tayo ng household, dyan tayo nagkakaroon ng tipon-tipon, nagkakabalitaktakan, o kaya nagkakaroon ng palitan ng mga experience. Ang kagandahan din sa community, sa sitwasyon ko, pagkatapos natin mag-household, dito pumapasok yung kailangan mong harapin yung realidad. Tulad ko, negosyante ako, kaya minsan sabi ko, pag tinawag ako ng mission, sinabi ng akin ng elder na meron tayong LCSC, maski nakakagaling paninda ko sa truck ko, sa sasakyan ko, Lord,
tutuloy ako doon. Amen. Kaya sabi ko, bahala ka na. Kasi minsan naiiwan ko yung hanap buhay ko eh. Hallelujah. Kaya minsan, tatanong yung asawa ko, nasaan ako? Sabi ko, nandito ako. Sa office. Office. Sabi ko naman, siguro maintindihan ako ni Lord. Si Lord kung sasalita sa customer. Pero nangyayari yun. Nagalit ko. Pero Yan ang talaga nangyayari. pag sinasabi ko, galing lang po ako sa ganitong gawain. Manin. At yung galit, tatanggapin ko. Ang kapalit ng biyaya, bakit mo? Nakita niyo yung, hindi ko sinalubong yung galit, pero nagpakumbaba ako. Amen. Pagkatapos niya akong pagalitan, sabi niya, eto, dala mo pa ako ulit. Ayan. Dahil mo dalawa ka. Dahil mo dalawa. At maniwala ako, dahil ang anak ko, maski wala na siya rito, nandun siya nagbabantay. Siya ang mahalili. At meron talagang patnubay at may nagpatotoo yan. Kaya sabi ko, hindi pwedeng bigahon. Kung nagkakausap ka, this time may interaction ka. God mission. So yun, mararamdaman natin. Kaya sabi natin, ask for me in the house, we will serve the Lord. Amen. Dito, kaya kami masaya sa community, yung beauty ng community namin. Kasi dito lumago yung faith. Dito lumago yung mga anak ko, bonding. Kada activity sa mga congress, mas nabubuo kami yung family. Parang yun ang aming family bonding. Nakikita kami. Doon kami magkakasama-sama. At the same time, lahat ng mga anak ko lumaki sa community. So, hindi lang gabay ng magulang ang nakita nila, ang sumubaybay sa kanila, kundi gabay din ng mga titos-titas, di ba? Iba kasi yan ang experience eh. So, iba yung pananaw namin, meron silang nakukuhanan ng ibang opinion, ibang pananaw. So, doon lumalago rin yung mga bata. Dito, mas naging marunong kang madasalin ba? Mag-worship. Kasi dati, simba lang kami. Diba, nung bata pa yung mga maliliit pa. Nagsisimba lang kami, wala kami community mo. Parang kulang. Parang sabi ko, parang wala kami makausap na tungkol sa mga buhay. Ano kayo lang? Kami lang. So, ang ganda dumarami yung kaibigan mo, dumarami magdadasal para sa'yo. So, yun yung kagandahan ng community. Yun lang. Amen. Si Bernardo Ramos nandiyan din at saka si Biner Regala nandiyan din. So, magandang araw sa inyo. Ay, siguro magandang tanong siguro. Napag-usapan na natin yung ating mga nakitang benepisyo at saka pagmamalapan. Paano ba nag-start yung love of the Lord? Kung mayroon ba tayo natatandaan? Paano tayo nag-start dito sa community ng CFFF? No? Ano yung nag-trigger? May pinilit lang ba tayo? O nag-walk-in tayo? Pinilit? Sige, paano? Ano nangyari? Kasi di ba, parang wala naman pa-CLS ka, wala naman dyan basta pupunta. Pinuntahan mo na, 100 tao yung umuo. Pag CLS time na, parang tatapyo lang naman yung darating. So, parang hindi priority. Pero sa atin, paano nag-start yung love story natin sa Panginoon? Itahan kami noon ng ninong at ninang namin sa kasal. Ayun ang tunay ng ninong at ninang. Pero maganda yung timing kasi nung time na yun, kaka-resign ko lang sa corporate world. Tapos magtatabuntis ako sa pangatlong anak namin, kay James. Nasa mukha guys. And napag-usapan namin ni Tony, sabi niya, sige Risa, asikasuhin natin, ikaw bahala sa mga bata. Parang magiging kasambahay ka na. Ay, hindi pala. Mag-aaral na kasi sila noon. Kaya kailangan matutukan na mag-aaral nila. Tapos sabi niya, sige, kaya ko na. Kaya ko na siguro kasi Unilever siya before. Big time sa Unilever. Universal Rodina ito, di ba? Hindi ba yun? Ay, bakit? Tapos sabi niya, para daw hindi ako, sa una sabi niya, para hindi ka, should I put it, mabore. Yun ang akala namin eh. Para meron kang sariling grupo na sasamahan mo. So, nilagdaw namin. Pero little did I know na yung palang sasamahan ng couples for Christ ay magbabago ng buhay natin. Na hanggang ngayon ay binabago kami. Talagang tuloy-tuloy yung pag-vlog ko.
blessing in disguise na lang yun. Blessing talaga. Nagtatagong blessing. Na nagpakita. Nagpakita na. Ikaw ba, brother? Sa akin yung what strike me yung pagsama namin sa community is yung pagkagulat ko na ng kultura ng headship sa pamilya. So, nung sumama kami sa community, ang akala ko, para lang, dahil nga bagong retire siya, para lang ma-fill up lang yung oras niya, tsaka bagong group of friends, nagulat lang ako na mayroong ang practice of headship dito. So, kailangan pala ako yung una. So, mas marami yung oras na hinihingi para maigabay ko yung pamilya ko sa pagsama namin sa community. And hindi naman ako nang hinaya kasi dumami na nga sila, naging 7 sila. Ang isang nakita ko na naging parang binhi dun sa paglago ng pamilya namin sa community is yung pag hindi sila masyadong attached sa materialistic things. Kaya siguro naging madali yung pag-usad namin kahit na kinuha na lahat sa amin. Dahil hindi naman sila lumaki sa luho. At the same time, yun nga yung opportunity na nabibigay ng community para ilabas nila yung mga God-given talents nila. So, I'm very proud na sa kanilang paglaki, from kids to youth to singles, ngayon mga professionals na sila, may kanya-kanya na rin mga trabaho at meron na rin mga partners, di ba? Naisasama pa nila yung mga partners nila. So, yung evangelization namin, hindi lang humihinto sa pamilya, sa community, even sa workplace nila, sa mga kakilala nila, na isasama nila sa community. So, pati yung evangelical work na ginagawa nila is, I think, a very powerful part of the God-given talents that they are blessed with being part of this community. So, siguro, kung ako, kahit na hindi mismo sa community natin, sinasabi ko sa mga bagong kasal, mag-join kayo ng community kasi malaking biyaya talaga. Kahit saan ka mapunta, kahit nasa labas ka ng bansa, mas mabuti na meron kang community na sinasamahan kasi it's your support system other than your family. Ang galing. Saka nakakain ng crossover na sila tatlo. Pang-apat niyan, mag-aasawa na, pang-apat. Pang-lima niyan, lolo ka na. Hallelujah! Kasi namin siya yung pag-ibig, but na-transform tayo sa pag-ibig. Eh, siyempre, nung una naman ito, talagang parang trial and error. Nagbigyan ko na nga ito. Ang kulit, di ba? So, meron ba yung mga ikaw, Brad? Ano ang kwento mo tungkol dito? Ano yung love story niyo ni Lord? Actually, 2 beses kami iniimbita nung mag-join sa community. Parating, siguro nung una, yung kamukha na kwento ni Sister Lulu. Wala naman kami kasalanan, parang gano'n. Simba lang, tama na pala para sa amin, pala namin, gano'n lang, tama na. Yung pala talaga maraming kakulangan din pala yung pagsisimba lang na we're missing a lot of things kasi nga nung kabanda ko parang there was a big transformation nung na-join kami. Such that na yung na-realize namin pala yung malaking nawawala pala. Marami kami kami na mismo rin ang nag-volunteer na ilang beses kami na nagkakaroon na CLT nung SLS at tawag na kami ang nagpapasility. So marami kaming naiimbita kasi ako, sabi ko ayaw kong sabi sa kanila, huwag yung sayangin yung oras na hindi kayo sa community. Or kahit maging malapit kayo sa Diyos. Kasi nga, you have to trust in the Lord kung ano tayo sa buhay natin. Kala natin, tayo natin mag-isa. Sabi nga ni Brother Jim, hindi mo kakayanin lahat. Totoo yan. Kaya kami, talagang doon kami tinamaan na talagang somehow, when I left my father na may sakit dahil sa kamay lang ng mga nag-aalaga at kami ay sumasama sa community mga tayo na yun. Noon ayaw ko Pero yung sa banda, sabi nga, trust in the Lord ba? Hindi siya papabayaan. And that was true. That really happened. Kaya sa akin it really touched me and somehow, tuloy-tuloy na kami dito sa community. What? Dugtungan ko lang. Siyempre mag-asawa. Dugtungan na dugtungan. Kampiyan. Oo, hindi kasi nga, yun nga, ang nagyayaya sa kanya, yung kasama niya sa ka-co-lawyer niya. So sabi namin, palaging may dahilan. Nagkakaroon ng dahilan. O hindi kami pwede ngayon. Tapos nag-aalaga siya ng parents niya, ng father niya. So kagaya ninyo na nag-aalaga din. So sabi ko,
parang nakakahiya naman kay Lord. Kasi kagaya niya, kasi ako pala sa Dominican ako lumaki sa mga Dominican College, Dominican, sa UST ako. So, natuwa nga ako sa Order of Preachers kami. So, mula nung maliit na nung nag-aaral pa lang, naka-expose na sa Catholic sa lahat ng mga gawa ko sa faith. So, simba, attend ng mga yung prosesyon, yung mga Tapos sabi ko, okay lang, paano naman ang faith ko? Or nag-a-attend naman ako ng gano'n. Mula nung maliit, naglalanaval, prosesyon, pati Flores de Mayo, kasi lahat ng sa Catholic. Pero sabi ko, when they joined the community, iba pala, doon mo na naiintindihan ang mga importance ng mga nung sacraments, yung nag-change. Doon na pala, nagsisimba ka. Hindi mo naman naiintindihan ko na nangyayari sa sa mga process ng simbang ng mass, di ba? Nung nasa community, because of the teachings, lahat ng mga tsaka lahat ng mga nakikita mong mga experiences ng iba, nagna-nourish ka Tuon ka, lalong lumalago. So, iba yung kagaya sabi ni Brother Tony, iba yung nasa community. Kasi lumalago ka, marami kang natututunan, sama-sama, o hindi rin ganun. Tsaka, you have a deeper relationship with the Lord, which is our ultimate goal. Siguro yun no? Yung relasyon sa Panginoon. Na hindi mo naman makuha kung mag-isa ka lang. Kahit siguro araw-araw ka magsimba. Yun nga yung support system na yung sister, basta ka na. Chinismis ka na naman ako. Hindi naman lahat perfecto. Pero sinasabi natin, ang komunidad, siguro yung scale ng 1 to 10, 9 siya. Kasi hindi naman lahat ng tao mapipito, hindi naman lahat ng tao perfecto, hindi rin naman tayo perfecto. Pero ang pinakamaganda doon, meron kang kasama. Di ba? In times, katulad na, pag may sakit, mag-text ka lang, text brigade yan, bombardment na umakit sa langit na, please, friend ba, healing, di ba? Oo, di ba? Kaya ang laking bagay mo. Di ba? Oo, di ba, sister? Paano nagsimula yung relationship with the Lord, falling in love with the Lord? Kompleto na lang yan. Okay. Ang naging instrument para maka-join kami sa community is yung father-in-law ko, yung parents niya kasi is a member of Couples for Christ sa Pangasinan. Pero many times na nagsasabi sila, kasi nasa Pangasinan sila, nandito kami. Basta sasabi lang, attend kayo ng CLP pa nung araw. Christian Life Program. Pero siguro twice namin, kasi marami kaming dahilan kasi ayaw namin. In short, ayaw namin. Dalawa. Tapos nung pangatlong beses, birthday niya noon. Every September kasi umuwi kami. Tapos sabi niya, wag na kayong umuwi sa birthday ko. Wala akong gustong regalo or gift galing sa inyo. Umattend kayo ng CLP, ng Christian Life Program. Sa Napocor lang kasi, 1 block away from our house. So parang wala na kaming choice para, sige, pagbigyan na nga natin si tatay. Parang ganun lang, para tumigil na. Kasi kulit. Kasi tinatawagan kami Ay, suppose na tao, tatay mo po So diba, alam nyo na, pag Christian Life Program, day 1, yung day 1, God's love. wala, yung orientation, pumunta kami doon. Wala kaming kaalam-alam kung ano ba yan. So, wala kaming kilala. Not unlike yung iba, di ba, may sponsor sila, may nag-invite sa kanila. Tapos pag punta namin walk-in, kasi ang nag-invite is nasa Pangasinan, yung parents-in-law ko. Tapos, pagpunta namin, di ba ganun yung orientation, dami-daming tao, wala kaming kakilala. Ang lapit ng house, sabi ko, hindi ka na, uwi na tayo. Tapos, meron yung isa na office mate ko, siya yung service, yung team leader, si Manny Manuel. Parang siya yung, si Manny Manuel, parang siya yung, uy, may kilala akong isa. So, nag-stay kami doon, pirma ganon, and then umupo at nakinig. Little did we know na 13 Saturdays pala yun. Akala namin isa lang. Kaya sabi, pagbigyan na si tatay. Ang tatay mo talaga, makulit Napasubo. Tumawag pa noon, Tumawag pa. Pero wala pa
kapuso namin, so pa-absent kami. Di ba 13 Saturdays yan, gumagawa kami ng dahilan. And then yung aming unit leader ba yun? Facilitator, talagang matyaga. Talagang hindi make up kami, hindi siya nag-give up sa amin. Pumupunta siya sa bahay para i-make up kami. Kasi sabi niya, hanggang 3 absences lang sis ha, hindi na pwede. Kasi nakatatlong strike na. Baka tinatawagan ang biyanan mo yun. Since then, nakita namin yung ano niya, yung pagtyagaan nila sa amin, gano'n. And then, naging seryoso kami. And then, yun nga, to cut the story short, nakagraduate kami. Nakagraduate kami December of 1999. So, nag-start na kami nag-serve January. Tuloy-tuloy na hanggang ngayon. 20 years. Praise God. 19 years. Mag-20 na sana. So, and then the Lord has been very faithful to us. Yun nga, kahit mga may trials, alam naman natin na hindi kami pinabayaan ng Panginoon. At biniyayaan kami. CLP baby yung bunso. Hallelujah! Brother Carl, sabi sa tatay mo. One word lang masabi ko eh. Sabi, blessing yan. Blessing. Gracia. Gracia, Panginoon. Intervention, ano? Kasi, totoo yun, kung wala talaga siguro sa... Ako naman, kahit hindi nyo tinatanong. Dalawang taon akong niyayaya. 92, sinumula na ako. Kaya lang, gulong pa ako sa daw, ganun. So, gusto ko palang magbago. Nagsisimula pa lang ako mag-reform sa sarili ko. Kala ko kaya ko. Basa ako ng Bible. Tapos, hindi na ako masyadong lumalabas para iwasan nga yung barkada. Hindi pa na pwede. Import group, hindi mo kakayanin mag-isa. So, yun nga, unti-unti, hanggang sa pinagbigyan ko din sila, household leader na nga ako, tumitira pa rin ako eh. Tumisafety pa rin ako. So, yung transformation, hindi kagad sa akin nangyari. Kasi gusto ko pa rin gawin yung gusto kong gawin. Ang naging katotohanan lang talaga na naging persistent din ang Panginoon. Although, syempre, minsan, kailangan mo din kasi ibigay din sarili mo, no? Hindi naman pwede baguhin ka ng Diyos, siya lang. So, kailangan mayroon ka rin participation. And kahit konti-konti, ito kung mga nagiginig, marami tayong nakikinig na paano kung nagsisimula, ano ang gagawin namin, parang lahat na lang nasabi yung problema, parang hindi naman nababago yung buhay. Sabi nga, unti-unti lang, mag-establish ka ng relasyon sa Panginoon. Tapos mag-seek ka nga, yung sharing natin ngayon, community, kahit anong lay Catholic community, no? Siyempre, mas maganda kung magsisi-FFL ka dahil makikita mo na ngayon kung paano na uuhupa. May mga teachings, may mga household group, at kung ano-ano mga ginagawa para lumago tayo sa pananampalataya. Kaya kung may kakatok sa inyo, kung mayroong magaya sa inyo, sabi ko nga, lalo sinasabi, marami tayong sinusugalan, di ba? Sinusugalan natin ang trabaho natin, sinusugalan natin yung ano. Subukan naman natin sugalan ng Diyos. Tumaya naman tayo para sa pananampalataya at sa Panginoon. Sigurado ako na, sabi ko, hindi ka mababawasan, madadagdagan ka pag lumapit ka sa Diyos. Hallelujah. Amen. Brother Jimmy, talagang nung huling interview ko si Brother Jimmy, tawa lang ito ng tawa eh. Tawa na kami, kayo na siya, tawa na kami. May masyado siyang emosyonal eh. Ano ba yung relasyon mo talaga kay Lord niya? Paano mo i-describe? Kasi parang, nga no, ang dami kong pera, pero parang empty, parang nagiging empty yung puso ko dahil yung guilty feelings na hindi ka makatulog. Anong... Sa amin, sabi mag-asama, hindi puro work. Nagsisingin sa amin na kailangan kasama namin sa Lord. Ang problema sa amin, yung oras. Hindi sa oras madali mong ibigay yung oras. Okay. Kasi bigyan mo lang talaga siya ng time. Marami namang oras eh. Nasa sa atin na talaga. Tama tayo mga dahilan. Pero sa amin ang nangyayari na yung importante sa tao pag nagsiserve ka, deeper relationship with the Lord. Kaya kailangan nagkakaintindihan kayo. Nag-uusap kayo ng kayo-kayo. Hindi yung parang wala lang, atin lang. Punta-punta na sa community. Palipas dito. Parang kumbaga, paggawain natin dito rin lang. Parang wala lang eh. Parang hindi sa Panginoon eh. Pati sa mga members, importante yan eh. Para nagkakaintindihan kayo. Kasi yung, kaya ako hindi ako masarita tapos. Parang sabi ko, hindi naman ako dapat eh. Kasi hindi naman ako worthy na talagang Lord, nag-lead. Dapat ba talaga ako dito? Leader ako pero parang hindi naman ako leader eh. Hindi naman ako magaling eh. Parang hindi naman ako marunong magpasunod. Parang
ako ipakita sa kanila